Today, gawa naman tayo ng caramel frosting na ang sarap-sarap ipang-coat sa cake. Ang ganda ng texture, ang kinis, and syempre masarap. Kahit nga lagyan mo lang siya ng toppings ng cheese or kaya mag-pipe ng flowers, ang ganda-ganda na. So dito, gagamit tayo ng Van Houten Professionals na white chocolate. Ito nga yung magbabalance ng flavor, magpapaganda ng texture, bagay na bagay yung pagka-milky taste ng Van Houten Professionals na white chocolate para sa caramel. Nag-chop nga lang ako ng 350 grams nun. So dito kailangan natin ng dalawang saucepan. Sa isang saucepan naglagay ako ng 1 cup ng white sugar. Binuksan ko yung apoy to medium, then ika-caramelize natin to hanggang sa desired na kulay nyo ng caramel. Or kung gaano ka-bitter yung gusto nyong lasa ng caramel frosting nyo. Yung gusto ko kasi medyo dark, medyo mas bitter yung taste niya. So talagang pinapa-dark ko yung pagka-caramel ko ng sugar ko. Ang gagawin nyo lang, iintayin nyo matunaw yung sugar. Yung ganitong kulay, pwede nyo nang tigilan to kasi once na nilagay natin yung cream and butter, hindi na natin mapapa-brown yan. So yung ganyang kulay, ganitong caramel frosting yung magagawa. Medyo light yung color niya and hindi siya ganun kalapot katulad nung mas preferred ko. Syempre, yung flavor ng caramel, hindi rin ganun ka-intense. So best ko yung ginagawa sa mga ganitong tub cakes. Kung gumagawa na nga kayo ng mga yema cakes, pwede nyo ring i-offer to. So bagay siya sa piping ng icing or lalagyan mo siya ng nuts or kaya cheese. Favorite ko talaga yung cheese. So sa mga tub cakes, ganito lang yung ginagawa ko. So mabalik tayo sa pagkakaramel natin ng sugar. Ganyan yung gusto kong kulay. So once na naging ganyan na yung kulay ng sugar nyo, maglalagay na tayo ng 100 grams ng butter, 250 grams ng all-purpose cream or heavy whipping cream. 1 teaspoon ng salt, and then hahaluin natin yan. Eventually, matutunaw na yung butter. Bago ko pala nilagay yung butter and cream, pinatay ko muna yung apoy. Kapag ka na well combine na siya, tsaka ko siya bubuksan ulit. Then, iboboil natin to for 3 to 4 minutes pa. Kapag ka na-boil na yon, dito na tayo sa isang saucepan. Maglalagay ako dyan ng 3 pirasong egg yolks, konting milk, and then 1/4 cup ng cornstarch, 50 grams ng sugar o 1/4 cup, then ihahaluin ko yan until well combined. After nun, pwede na natin lagay yung rest ng ating milk. 1 and 1/2 cup to. Full cream milk siya, pwede rin ng evaporated. Hahaluin ko ulit yan, and then bubuksan ko na yung apoy to medium-low. Yes, same lang siya sa custard. Naisip ko kasi before na kapag hinalo ko siya sa caramel, parang magiging yema frosting na yung texture niya. Unlike dun sa regular na caramel natin or caramel fudge natin na masyadong sticky. And kapag pinahide natin siya sa cake, bumabagsak siya. So hinalo ko lang yon hanggang lumapot, and then tsaka natin ilalagay yung ating chinap kanina na 350 grams ng white chocolate. After mag-thicken up ng custard natin, pinatay ko na yung apoy. Then ilagay ko yung white chocolate natin para yung natitirang init na lang ng custard yung magme-melt dun sa Van Houten white chocolate natin. So hinalo ko lang yan until fully melted na yung chocolate. After nun, tsaka ko siya isasalin dito sa niluto nating caramel. So ganito lang ako gumawa ng caramel frosting ko. Yung kulay, yung flavor ay pwede nyong i-adjust depende sa pagluluto ng sugar. Kaya kung gusto mong mas lighter yung flavor, hindi siya masyadong bitter, lighter din yung color, so i-adjust mo yun dun sa pagluluto mo ng sugar kanina. So para mas maging makinis siya, ginagamitan ko siya ng immersion blender. Kapag wala nito, pwede nyo siyang salain sa pine sieve para maging makinis siya. So ito na yung ginawa nating chiffon na pinost ko na kahapon yung recipe dito sa page. Yung caramel kasi natin, best siyang gamitin pag na-rest mo na siya ng 6 hours to overnight sa chiller. Kapag ginamit mo kasi siya kaagad, hindi siya ganito kakunat ipahid, hindi pa kasi siya nagseset. Kaya gawin mo na siya ahead. Ito namang caramel frosting na to, hindi siya basta-basta napapanis or nasisira. Basta tama yung pagkaka-prepare nyo sa kanya. Tatagal to kahit 1 month or mahigit pa sa chiller.
Kapag sa room temp, tatagal to ng 5 days or mahigit pa. Yun ay depende talaga sa pagkaka-prepare or pag-i-store. Nilagyan ko na nga lang to ng pipe ng flowers and then nilagyan ko lang siya ng grated cheese. Kapag paninda kasi para mas maging presentable, nilalagyan ko to ng pipe ng flowers. Pero kasi kami lang ang kakain ito dito so hindi ko na siya masyadong inartehan. Yung ginawa nating frosting ay makakapag-coat ng 3 to 4 na ganitong cake. So marami yung yield natin. Make sure nga na Van Houten Professional na white chocolate yung gagamitin nyo dito. Hindi kasi siya matamis, milky yung flavor. Hindi rin siya malangis and kahit chocolate compound siya, nasusosyalan talaga ako sa lasa niya. So ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mula lutong tinapay. Bye-bye!